You know? Ang pagkakatiwala ko, paniniwala ko po kasi, Kuya Danny, ako ho ay pinanganak na hubad. Pinanganak na hubad at walang pag-aari sa mundo. Opo. Kumbaga, kung ano po ang naranasan ko at tinatamasa ko, ako po ay naniniwala na yan ay pinagkaloob sa akin ng Diyos. At hindi ho ko nagdadalawang isip o nag-iisip man lang ng may pagdududa na yan ay aking ibahagi sa aking mga kapwa. So, kaya naman ho sabi ko, Kuya Danny, hindi ho isinilang ang tao na may golden spoon. Di ako naniniwala rin. Yabang ko lang ho. Lahat ng pagkakaintindi ko po talaga sa puso ko at kaluluwa, ang pagkakaunawa ko, Kuya Danny, ako ay isinilang po ako ng nakahubad, walang saklo, wala kahit ano. At alam ko po, nababalik ako sa kanya na nakahubad din, wala. Kaya naman ho, kung ano yung meron ako, kung ano yung natatanggap ko, yung pagpapalang binibigay ng Diyos, ni minsan, Kuya Danny, hindi ko po inisip sa sarili ko na itago, ipunin, dumami. Hindi ho. Gusto ko yan ibahagi sa mga kapwa natin na wala, nagkukulang, dahil hindi ho ko natatakot ipamigay. Bakit po? Kasi wala naman ho talaga ako. At nandun pa rin naman yung pagpapala ng Diyos sa akin at patuloy. At patuloy ko pa naman kung ibigay. Siyempre, marami nagsasabi, you're financially stable, asay na lahat. Pwede mo na enjoy yung buhay mo, travel, local abroad. Pero salit na inaayuda mo sa mga tao, hindi lang ayuda, nagmumudmud ka ng biyaya. So, ano yung katanungan ng Kuya Danny? Anong masasabi mo sa mga nagsasabi ng enjoyin mo na lang buhay mo, privately? Ang mga nagsasabi niyan, yung mga malapit sa akin, yung mga kaibigan ko, katulad yun, sinabihan niyo ako na mag-enjoy na lang. Uulitin ko po yung aking kasagutan at hindi ko ito babalihin, Kuya Danny. No? Ano ba ang purpose natin? Kasi ako, naniniwala ako na ang purpose natin ay hindi ko para sa sarili. Meron kasi sa Bible na mayaman. Puno na yung kamalig niya. At Kuya Danny, ang sabi niya, mag-i-enjoy na ako sa buhay ko. Ano sabi ng Diyos? Mamamatay ka ngayong gabi hangal. Walang makikinabang yan. Totoo po yan. So, hindi naman po dito sa buhay na to yung kayamanan, Kuya Danny. Yung mabigyan ako ng Diyos, tignan nyo, kahit anong dami ng problema ko, anong dami bumabati ko sa akin, eto, matatag pa rin ako. Nakakilala sa akin na ang isang FLM o Norman o kung sino man yan ay hindi lang ho bukas palad. Ang kanyang buong pagkatao para sa mga nangangailangan. Ayun, yun po yung kasagutan ko yan. Na hindi na ho yan magbabago. Nai-enjoy ko na rin ho yung aking sarili sa pagtulong. Nakakatulog ako may kapanatagan. Sumama ang loob mo na ikaw ay napunta sa Hoyo, sinasabi ng Hoyo, dahil sa pagtulong? Hindi po. Nung nakulong ako, Kuya Danny, marami ko natutunan. At sinabi ko, Panginoon, mangyari po ang kagustuhan mo, wag ang kagustuhan ko. Nawala ho sa akin lahat, halos. Nawala yung yaman ko, naubos, Kuya Danny. Kung alam mo lang, nag-iisa lang ako ng pandemic. Wala akong kakilala kahit isang OFW katulad nung ibinabato nila. Nung bago ko makulong, yung 6 na lockdown, March 15, nagsimulang mag-lockdown, April 30, isang lockdown yun. April 1 to April 15, dalawang lockdown. April 15 to April 30, tatlong lockdown. May 1 to May 15, 5 lockdown. May 15 to May 30, 6 na lockdown. Doon sa malapit na yung pang matapos yung 6 na lockdown, ako na may pinuntahan ng NBI at sinabi nga ko may warrant of arrest na anti-operative. Ano na yung sinama? At pagdating ko rin, ang daming nakita mga kaso-kaso ko daw. Ay, ako lang po nag-iisa noon. Tapos sasagutin ko na rin yung mga binabato sa akin na yun daw pinimigay ko yung pera ng OFW, ay hindi po totoo yun. Nung ako po ay nakakulong, meron pong grupo ng mga Pilipino na nagtuloy ng aking ginagawa. Opo. At doon ko nakita na marami palang sumusuporta sa akin.
So, sila-sila na ang nagtuloy ng humanitarian. Maniwala ka ba, Kuya Danny, nakakulong na ako, nasunog ang Ayala Alabang? Yung ipambabayad ko sana sa abogado ko, na 1.5 million, ipinabili ko lahat ng bigas para mabigyan ng tigi-tigi sa sakong bigas yung mga nasunog sa Alabang. Tapos habang nakakulong pa ako, ang nangyari pa, Kuya Danny, is bumaha sa Cagayan, sa Tugigaraw. Eh di, meron na naman akong pinagbilan ng Mustang na ibabayad ko na naman sana sa sa abogado ko. Pinadala ko sa Cagayan. Mabigyan din ng bigas yung mga nalubog ng baha doon, natigi-tigisan sa ako. Andiyan sila Res Cortez na pinadala ko ron, sila yung magpapatunay. Pero yung mga humanitarian sa Montalban Rizal, yung mga marami ng humanitarian na sumusunod, ay yan naman, Kuya Danny, ay sa pangunguna yan ng founder nung Chief Executive Officer ng Semay de Esperanza Foundation na si Ma'am Chinitita Kabatingan, at syempre yung mga OFW, nagtulong-tulong sila para ituloy yung humanitarian at ipinapangalan nila sa akin. Eh hindi na ho ako may gawa no, nasa kulungan na ako noon eh. So maraming OFW, they send some money to the organizer. Pero makikita nyo sa bawat humanitarian nila, Kuya Danny, nakalagay yung mga tarpaulin ng mga pangalan ng OFW na nagpadala ng tulong para makapagbigay ng bigas dyan sa Montalban, sa Sorsogon. Marami sobrang dami. Sobrang dami lang sa Kapangan, Benguet. It is well recognized.